Mga kaganapan sa loob ng universidad. In behalf of the Board of Trustees, mga pangyayari tinutukan. Mga kontrobersyal na issue isisiwalat. Open naman lahat ng sides para maging okay ulit. Mula sa Mascom News Center, narito ang Wesleyan Ibabalita. Sa ulo ng mga balita, Wesleyan University Philippines ipinagdiwang ang 67th founding anniversary. Wesleyan nag-host ng National Seminar Workshop on History and Culture. SSC naglunsad ng project na Run for Kids. Miscellaneous fee tataas next school year. Daphne Riables at Mark Paulino tinanghal bilang Mr. and Miss Wesleyan 2013. Ang mga nakakatawang eksena sa Foundation Day, tampok sa kwento ni Erwin Nunez. Thanksgiving Ceremony and Recognition Program ang sinalubong ng Wesleyanians para sa selebrasyon ng 67th Founding Anniversary. Ang mga detalye sa ulat ni Jane Yap. Nagpasalamat si President Pacifico Anyag sa mga opisyal at miyembro ng WUPSA sa pagdaraos ng 67th Founding Anniversary Thanksgiving Program at Recognition Day noong February 11. in behalf of the Board of Trustees, ay gusto rin kilalanin at pasalamatan ang kagandahang loob ni Mr. Antonio Chua na nagpahiram sa university ng 7.5 million para lang maibigay sa inyo. Ayon sa kanya, malaki ang ipinakitang unawa ng Union sa kanyang administrasyon. Dahil dito, binigyan ng surpresang parangal ang presidente ng Union na si Prof. Corazon Reyes dahil sa unawang ibinibigay nito sa kasalukuyang administrasyon. Idinagdag din ng Pangulo na nag-file na ng apela ang Union dahil sa hindi maibigay ang kanilang demand. Binigyan din ng parangal ang mga empleyadong naglilingkod na sa pamantasan sa mahigit sa 10 taon hanggang 30 taon. Panauhin din sa pagdiriwang si Bishop Rodolfo Juan ng Manila Escopal area. Mas matanda ay mas maraming karanasan. Ang mas matanda ay mas maraming pinagdaanan. Pinagdaanan ng mga masasaya at malulungkot na mga bagay na kung kailan tayo tumatanda, we say, maturity and character are achieved, my dear friends, when we grow older. Ayon sa kanya, mas gaganda pa ang Wesleyan sa mga darating na taon. Jane Yap para sa Wesleyang Ibabalita. Habang abala sa kanilang programang ibang departamento, mahigpit naman ang tagisan ng talino ng mga estudyante sa elementary department. Para sa iba pang kaganapan, narito ang balita ni Jessa Torres. Nagsagawa ng tagisan ng talino ang elementary department bilang selebrasyon sa 67th founding anniversary ng Wesleyan. Ayon sa kanilang principal, ito ang unang pagkakataon na nagdao sila ng tagisan ng talino. Ang ginawa namin is spelling bee, math, quiz, and gen, general information. Ang ginawa namin tagisan ng talino. Pambola ng questions. There is one question for every subject. There are 10 questions for every round. See average of it. Hinati ang tagisan sa tatlong bahagi kung saan naglaban-laban ang mga grade 1 at grade 2, grade 3 and grade 4, at grade 5 and grade 6. Ang mga nanalo ay nagkamit ng medalya at certificate. Nakisa rin ang elementary department sa isinagawang taunang field demonstration kung saan tampok ang iba't ibang uri ng sayaw. Jessa Maritores para sa Wesleyan Ibabalita. Mga laro mula sa game show na Minute to Win It, tampok sa High School Day. Para sa mga detalye, sa ulat ni Julie Gabriel. Idinaos ang High School Day sa High School Department Open Grounds noong nakaraang February 14 bilang bahagi ng 67th founding anniversary ng universidad. Nakisaya sa okasyon ng mga estudyante mula 7th grade hanggang 4th year high school. Dumalo din sa High School Day ang kanilang principal at ang OSA Director Michael Santos. Bumida sa mga estudyante ang mga laro na hango sa sikat na game show na Minute to Win It. Game na game ang mga estudyante sa pakikilahok sa mga parlor games.
Ayon sa SSG Governor ng High School Department, naging madali lang ang kanilang preparasyon para sa High School Day. Nga po, napagplanuhan po namin yung mga gagamitin po naming program. Doon po kami kukuha ng mga games doon po sa series ng Minute to Minute. Tapos magkakaroon din po kami ng video kaya content. Nag-enjoy naman daw ang mga estudyante na lumahok sa High School Day. Marami po kami activity ngayon, pati po yung mga grade 7, mga 4th year po, nag-cooperate po, nagkakaisa po kami ngayon lahat. May libre pang pa-juice at tanghalian para sa mga estudyante, di rin nagpahuli sa kantahan ng mga estudyante sa libreng videoke. Ang okasyon na tulad nito ay nagbibigay sa mga estudyante ng break sa pag-aaral kahit panandalian lang, kaya bakas sa kanilang mga mukha ang saya. Julie Gabriel para sa Wesleyan Ibabalita. Dinayo ng mga taga-kabanatuan ang medical at dental mission ng CONAMS na ginanap sa Wesleyan Medical Center grounds. Ang mga detalye sa ulat ni Eloisa Corpus. Nasagawa ang College of Nursing and Allied Medical Sciences ng Medical at Dental Mission sa araw mismo ng mga puso na ginanap sa building ng College of Nursing. Layo nito na makatulong sa mga nangangailangan sa loob at labas ng WUP campus. Pinangunahan ni Professor Miriam C. Gonzalez, coordinator ng CONAMS, at sa tulong ng mga estudyante ng RadTech, MedTech, Physical Therapies at Nursing. Some of the budget, or a portion of the budget, came from the administration of the university, and some of the budget is coming from the local student organization, the CLC, and some of the budget are coming from the different donors or sponsors. No? Like this, no? We have the Nueva Ecija Medical Society, no? So we ask their assistance for the doctors. Dumagsa ang mga nagpagamot mula sa labas ng campus, karamihan ay mga bata kasama ang kanilang mga magulang. Iba't ibang mga volunteer doctors mula sa kabanatuan ang tumingin sa kanila. Para naman sa dental check-up, ang university dentist ang nanguna. Ayon kay Professor Gonzalez, hindi lang yearly ang pagsasagawa nila ng medical mission. We are doing this on a yearly basis, yes, because we are supposed to do this. Because we have to strengthen our relation with the community, which is a form of social services, so we have to do that. This is one of our outreach program. Actually, we have done one outreach program last December, and that is in Barangay Talikid. Mula dito sa College of Nursing and Allied Medical Sciences, ako si Eloisa Corpus para sa Wesleyan Ibabalita. Pinagtuunan ng pansin ng College of Nursing ang seminar tungkol sa research kaysa ang tradisyonal na palaro at parade na ginagawa ng ibang colleges. Narito ang mga detalye ng balita sa ulat ni Erwin Nunez. Dinaluhan ng mga batikang researchers tulad nila Clara Fe Gonzalez at Maria Tatiano ang seminar ng College of Nursing na may title na Colloquium in Nursing Research. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagdaos ang college ng ganitong event para sa kanilang mga third year students. Gusto ko lahat tahasa ang mga utak nyo. Ayoko yung mga utak nyo, mga parang hangin. Gusto ko may laman. So, ibig sabihin, after this founding anniversary, there is something in your mind na nabuo sa mga isip natin, natuto kayo. Iba't ibang paksa ang tinampok sa seminar tulad ng mga do's and don'ts sa paggawa ng research, different methods of research, quantitative versus qualitative research, and how to make a good research. Ito magkaiba. Quantitative theory testing. The theory is already existing. And you have to test its applicability. While in qualitative research, you are to develop a theory. Natuwa naman ang mga estudyante dahil sa kanilang mga natutunan sa seminar dahil mai-apply na nila ito sa kanilang thesis next year. Nagtayo din ng iba't ibang booth sa paligid ng nursing building tulad ng photo booth, free videoke booth, lab booth at ang patok na takshapo booth. Erwin Nunez para sa Wesleyan Ibabalita. Hinalakay ang pagtaas ng tuition sa ginawang meeting na dinaluhan ng OSA at mga college governors.
Apektado ang mga estudyante at magulang sa balitang ito. Magkano kaya ang itataas at saan-saan ito mapupunta? Ang kasagutan sa exclusive report ni Lucky Agustin. Kasama sa plano ng administrasyon sa susunod na school year ang pagtaas ng bayarin ng mga estudyante. Kabilang sa mga tataas ay ang test paper na mula sa 200 pesos ay magiging 300 pesos. Athletics and cultural fee na mula sa 321 pesos and 29 centavos ay magiging 621 pesos and 39 centavos. Ang student activity fund na mula sa 211 ay magiging 411 at ang dagdag na automate na ginagamit ngayon na nagkakahalagang 600 pesos. 1,200 pesos ang idadagdag ng mga estudyante sa kanilang miscellaneous fee kung sakaling maapruban ang proposal na ito. Sa mensahe ipinadala ni Governor Angelica Uy ng College of Engineering, sinabi niya na okay lang sana ang dagdag bayarin kung napupunta ito sa dapat puntahan. What's the essence of increasing the tuition fee, tuition fee, yung miscellaneous fee, kung yung service naman na binibigay sa atin, ganun pa rin naman, di ba? Samantala, sinabi naman ni College of Education and Social Work Governor na si Monica Gonzales na napapanahon ang pagtaas ng bayarin. Ngayon lang magkakaroon ng increase ng mga estudyante. At sa mga neighboring schools naman, ngayon lang din magkakaroon ng pagkakataon ng Wesleyan na mag-increase na kahit paano sa mga miscellaneous para rin naman sa kapakanan ng mga estudyante at sa ikabubuti ng mga faculty and staff pati ng buong facilities nito. Nananatili namang tahimik ang administrasyon tungkol sa dagdag bayarin. Lucky Agustin para sa Wesleyan Ibabalita. At para sa ating text poll, napapanahon na bang taasan ang miscellaneous fee sa darating na pasukan? Para bumoto, makisali sa ating text poll. Text A kung oo at B kung hindi. I-send sa 2366 para sa Globe at TM subscribers at 2331 naman para sa Smart Talk and Text at Sun subscribers. Susunod, Wesleyan nag-host ng National Seminar Workshop on History and Culture. Tatak Nueva Ecija, itinampok sa photo exhibit. Cultural dance ng iba't ibang bansa, tampok sa mass demo ng mga PE students. SSC, naglunsad ng project na Run for Kids. Daphne Riables at Mark Paulino, tinanghal na Mr. and Miss Whoop 2013. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Wesleyan Ibabalita. Every picture tells a story. Of course, some stories are bigger than others. Okay, guys, here we go. Everybody say, cheese. Got it. Dinaluhan ng delegates mula sa iba't ibang paaralan sa buong Pilipinas ang seminar workshop na ginanap sa Wesleyan. Narito ang ulat mula kay Lucky Agustin. Idinaos ang seminar workshop on history and culture noong February 14 to 16 sa Wesleyan Auditorium. Dinaluhan ito ng 249 participants na mga professional at mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa buong bansa. It is very timely basically because Nueva Ecija being one of the first provinces who fought for Philippine liberation and independence, for runners tayo, medyo late tayo sa pag-preserve at pag-protect ng mga cultural heritage natin. So hopefully this convention, this seminar workshop became an eye-opener not only for the government but also for private individuals, particularly the academy. Now, isa pang magandang ibinigay noon sa atin is that kahit papaano nabigyan ng pagkakataon also yung ating mga estudyante na makasalamuha yung mga iba't ibang participants coming from different institutions. Naging panauhing tagapagsalita naman ang mga kilalang personalidad sa larangan ng history and culture. Sa ating society at gayon din kung malaman ko din po kung ano po yung mga proseso na pinapakita ng bawat mamamayan na kabilang dito sa ating lipunan. Dito po sa lahat. Nakakatuwa po si Sir Mon kasi marami ako natutunan sa kanya na hindi ko pa alam dito sa Nueva Ecija. Ako si Jane Yap para sa Wesleyan Ibabalita.
Mga larawan ng historical places sa Nueva Ecija ang itinampok ng photojournalism students para sa kanilang photo exhibit ngayong taon. Para sa mga detalye, may ulat si Julie Gabriel. Pinangunahan ni President Pacifico Anyag ang ribbon cutting ng photo exhibit sa Mass Communication Laboratory noong nakaraang Foundation Week ng Universidad. Ang exhibit ay may temang tatak Nueva Ecija. Mismo ang mga junior mass communication students ang kumuha ng mga larawan na sumasalamin sa mayamang kasaysayan ng probinsya ng Nueva Ecija. Itinampok sa exhibit ang iba't ibang makasaysayang lugar sa Nueva Ecija. Pinakita rin dito ang mayamang kultura at maigting na pananampalataya ng mga Nueva Ecijano. Tampok din ang mga tourist spots na matatagpuan lang sa probinsya. Dumalo din sa opening ng photo exhibit ang Vice President for Academic Affairs na si Virginia Del Rosario. Siyempre yung ginawa ninyo and hindi naman ito ngayon lang, hindi talagang ito ang nangyayari kapag nagkakaroon ng exhibit ang mass communication program, no? And we're always proud na we have the support of the President at ngayon nga naririto pati yung dalawang bishops ng United Methodist Church, si President, pati lahat ng mga deans and heads of Wesleyan University Philippines. Ayon kay President Anyag ay naging makabuluhan ang isinagawang photo exhibit. Nakita ko ang mga old buildings na inyong i-display, ang significance ng mga buildings na ito, ang kanilang bahagi sa kasaysayan, at ganoon din ang mga tradisyon na talagang pang-Nueva Ecija. So I hope that through your efforts sa inyong mga pag-aaral na ginagawa, ay talagang mapayaman natin ang kasaysayan, ang cultural heritage ng Nueva Ecija. Sa kabuuan, naging matagumpay ang photo exhibit na tumagal ng 5 araw. Dahil sa exhibit na tulad nito, na imumulat ang mga tao sa mayamang kasaysayan at kultura na mayroon tayo. Julie Gabriel para sa Wesleyan Ibabalita. Taon-taon ay nagdaraos ang PE Department ng Field Demo kaugnay sa pagdiriwang ng founding anniversary ng university. Para sa buong detalye, si Syra de Guzman magbabalita. Dinaluhan ng iba't ibang personalidad ng Wesleyan ang mass field demonstration. Sina President Pacifico Anyag na siyang nagbigay ng opening remarks at Dr. Reynaldo Samonte na nagbigay naman ng inspirational message. Iba't ibang klaseng sayaw ang ipinakita ng mga taga-Wesleyan, tulad ng modern dance sa mga preparatory at high school students, samantalang handkerchief dance sa elementary department. Sa tertiary level naman, ipinakita ang flag dance ng mga estudyante ni Mr. Paulo Alejo, Vietnamese dance ng mga estudyante ni Professor Lea Gan, Korean Taekwondo dance kay Professor Chito Ramos, at ang huli ay ang Sinulog Festival-inspired dance sa pangunguna ni Mr. Kenneth Bien. Sa pamamagitan ng mass field demonstration na ito, naipakita ng mga taga-Wesleyan ang kanilang mga talento at pagkakaisa. Ako po si Jen Syra de Guzman para sa Wesleyan Ibabalita. Susunod, SSC naglunsad ng project na Run for Kids. Cloud Computing, ipinakilala sa ComSci Seminar. HRIM Annual Chef's Parade, nagbalik bata. Daphne Riables at Mark Paulino, tinanghal na Mr. and Miss Whoop 2013. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Wesleyan Ibabalita. Lights! Camera! Action! Dinagsa ng mga runners ang sinagawang Run for Kids ng OSA noong February 16. Narito ang report ni Lucky Agustin. Mahigit 700 runners mula sa iba't ibang organisasyon ang dumalo sa Run for Kids. Ito ay activity ng Office of the Student Affairs, Supreme Student Council at College Local Council, kaugnay pa rin ng pagdiriwang ng 67th founding anniversary ng Wesleyan. Layunin ng Run for Kids na matulungan ang mga batang may cancer na kasalukuyang nakakonfine sa Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center at mga batang nasa pangangalaga ng Kite Foundation.
Tumakbo rin at nakibahagi sa programa ang ilang matataas na opisyal ng PJG at Wesleyan. Inihayag naman ng ilang mga sumali sa Run for Kids na ginagawa nila ito para malibang at para makatulong sa kapwa. Tampok naman sa programa ang pagkapanalo ng isang batang lalaki na 8 taong gulang na tumakbo ng 5 km. Isa namang tagumpay ang programa ayon sa mga organizers. Lucky Agustin para sa Wesleyan Ibabalita. Bagong paraan sa paggawa ng networking site ang ipinakilala sa seminar ng College of Computer Studies. Si Charmaine Caventa para sa buong detalye. Nagsagawa ng seminar tungkol sa cloud computing ang College of Computer Studies noong February 11 sa Wesleyan University Philippines Auditorium. Ito ay tungkol sa makabagong teknolohiya na Windows Azure kung saan iba't ibang applications ang maisasagawa sa paggamit. Dinalahan ito ng mahigit 300 estudyante mula sa iba't ibang kurso kagaya ng Computer Science, Information Technology at Computer Programming. Si Edison G. Tan, isang Microsoft Open Source Software Specialist na mula pa sa Microsoft Philippines ang resource speaker ng seminar. Pwede mo na kayo ilipat sa auto server. But still preserve yung ano man i-set up ng luma mo. Now also ngayon yung cloud, because of those challenges, sa cloud, tatlong types. Kanina sa taas, iyas, paas, and taas. Bayon, bukas. Sa tulong ng Computer Studies Dean na si Randy Sansait at Local Council Governor John Troy Constantino ay naisagawa ang proyekto na makatutulong para sa mga estudyante ng iba't ibang kurso. Kasi cloud computing ngayon is one of the latest trends sa industry. So we would like to contribute sa our students pagdating sa technology na to so that especially mga graduating, pagpunta na sa industry, is na mabibigla na yun na pala yung kailangan gamitin. Ang cloud computing seminar ay naglalayon na maibahagi ang bagong kaalaman sa mga estudyante ng computer studies. Magkaroon sila ng bagong ideas lalo na sa IT trends, mga innovation ko sa technology. Charmaine Caventa para sa Wesleyan Iba Balita. Pambata ang tema ngayon ng H-Rim para sa kanilang 8th Annual Chefs on Parade. Tampok din ang iba't ibang mga activities na inihanda nila para sa anibersaryo ng universidad. Para sa karagdagang ulat, Tijeza Torres. Napili ng College of HRIM ang temang Disneyland para sa kanilang 8th Annual Chefs on Parade. Ayon sa kanilang college governor, ay maaga nilang pinaghandaan ng HRIM Day at gusto nila mag-feeling bata at mag-unwind kaya nila napili ang temang ito. Yung planning namin, nag-start siya nung December. Kaya yun, kasi ito yung pinaka-big event dito sa college namin. Ito yung pinaka-big event kaya ayun. 2 months pa lang, months ago, prepare na namin. Nagpalipad din sila ng mga lobo bilang tanda ng umpisa ng kanilang pagdiriwang. Nagdaos sila ng contest kung saan bumida ang iba't ibang Disney stories tulad ng Peter Pan, Snow White, Beauty and the Beast, Cinderella, Aladdin at Lion King. Lumahok din ang mga estudyante ng HRIM sa contests na may kinalaman sa table skirting, cake designing, flower arranging, fruit curving at iba't ibang paraan ng pagluluto ng pasta at cream dory. Ito yung pinaka take-off point namin when we are preparing for culinary competition sa national level. So kung sino yung nanalo dito, dadali namin ang Baguio, whoever wins, dali namin ang National Food Showdown. Para sa taong ito, sa halip na magkaroon ng lunch buffet, ay pastries na gawa mismo ng HRIM students and faculty ang kanilang ibinenta. Tinapos sa isang fireworks display ng 8th Annual Chef Parade ng College of HRIM. Sa taong di ito ay pinagdiriwang ang ika-10 taong anibersaryo ng kanilang kolehiyo. Ako si Jessa Marie Torres ng Balita. Love advice at iba pa mga activities ang pinagtuunan ng pansin ng College of Education para sa kanilang College Day. Ang mga detalye sa ulat ni Monica Reyes.
Pinagtuunan ng College of Education ang seminar about love, courtship, and marriage kung saan imbitado si Professor Johnson Mones, isang Methodist pastor, bilang resource speaker ng nasabing seminar. I have tried my best to tell them the most important principles and lessons so that we could guide, or I could guide the young people of today to at least know what to do in order to experience a good relationship with their boyfriend or girlfriend, or also in marriage. Sa Plaza Acacia natipon ang mga estudyante para sa variety show na pinamagatang Showtime. Ito ang pangalawang taon na nagdaos sila ng ganitong event dahil sa success nito last year. Dito ay showcase ang iba't ibang talento ng mga estudyante. Nasaan ba tayo? Hindi ko nga rin alam kung nasaan tayo eh. Sa huli, nagtay bilang champion ang Future Preschool Teachers at Sweet Angels sa competition. Ayon kay Professor Gladys Mangiduyos, isa lamang itong paraan para matutong makipag-socialize ang mga future teachers, maipakita ang kanilang talents at magamit din ang kanilang critical thinking. Monica Reyes para sa Wesleyan Ibabalita. Susunod, tree planting at Medical and Dental Mission, project ng Alumni Association. Fun run at laro ng lahi, tampok sa CCJE Day. Daphne Riabet at Mark Polino, tinanghal na Mr. and Miss World 2013. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Wesleyan Ibabalita. Home for Girls ang napiling pagdausan ng Alumni Association ng kanilang projects para sa taong ito. Para sa mas maraming detalye, sa ulat ni Jo Marie Labitan. Kasabay ng pagdiriwang ng 67 founding anniversary ng Wesleyan ay ang pagsasagawa ng tree planting, Medical and Dental Mission sa Home for Girls Singalat, Palayan City noong 17 ng Pebrero. Ito ay pinangunahan ng mga alumni. Isang worthwhile event to dahil siyempre as nurse, napapractice namin yung profession namin sa pagiging part ng medical mission ng Wesleyan University Philippines. Especially, nagkakaroon kami ng pagkakataon na bumalik sa Wesleyan para maging part ng mga events. And makatulong na rin sa ibang tao, lalo na rin sa Home for Girls, kung saan nakatulong kami sa mga kabataang babae na makapagbigay ng tulong medikal para sa kanilang mga pangkalusugang pangailangan. Jo Marie Labitan para sa Wesleyan Ibabalita. Ipinakita ng CCJE ang pagkakaisa sa pamamagitan ng pagdaraos ng fun run at iba't ibang laro ng lahi. Para sa ibang detalye, may ulat si Eloisa Corpuz. Kasabay ng pagdiriwang ng 67th founding anniversary ng Wesleyan University Philippines, ay nagdaos ang College of Criminal Justice Education ng kanilang Criminology Day. Pinangunahan ito ng kanilang College Local Council at advisor na si Professor Mercenario Santos. Alas 5 pa lang ng umaga ay nagtipon na ang mga estudyante ng CCJE mula 1st year hanggang 4th year sa harap ng gymnasium para sa isang fun run. Ang ruta ng kanilang fun run ay mula sa main gate papunta sa Santa Arcadia at pabalik sa main gate. Ayon sa kanilang Vice Governor na si Mark Jason Inova, sa isang pagpupulong sinimula ng preparasyon nila para sa kanilang Criminology Day. Para maipakita ng mga CCJE students ang kanilang teamwork at sportsmanship, nagkaroon sila ng iba't ibang laro gaya ng obstacle course, tug of war, at basag palayok. Taong 2008 nang huling ipagdiwang ng CCJE ang kanilang Criminology Day, kaya para sa kanila, isa itong napakahalagang araw dahil dito na ipakita nila ang pagkakaisa nila bilang isang kolehiyo. At ito po ang mga kaganapan sa Criminology Day. Mula dito sa Plaza Acacia, ako si Eloisa Corpuz para sa Wesleyan Ibabalita.
Napawaw at kinilig ang mga estudyante ng mga candidates ng Mr. and Miss Whoop 2013. Ang mga detalye sa ulat ni Eloisa Corpus. Sinurunahan bilang Miss Wesleyan 2013 si Daphne Riables laban sa 13 kandidata. Sa Mr. Wesleyan naman, mula sa 16 na kandidato ay nakuha ni Mark Paulino ang title. 1-year full scholarship ang nauwing premyo ng dalawa bilang Mr. and Miss Wesleyan. Para sa Wesleyan, ibabalita, Eloisa Corpus. Susunod, batikang manunulat na si Professor Randy David naging speaker sa National Seminar Workshop sa Wesleyan. Isyong dayaan sa Miss Whoop, kalat na. SSC tatanggalin na next school year. Mga nakakatawang eksena sa Foundation Day, tampok sa kwento ni Erwin Nunez. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Wesleyan Ibabalita. Every picture tells a story. Of course, some stories are bigger than others. Okay, guys, here we go. Everybody say, cheese. Got it. Nagsilbing isa sa mga guest speakers ang UP professor na si Randy David sa National Seminar Workshop on History and Culture. Ang detalye sa ulat ni Jeza Torres. Nagsilbing isa sa mga guest speakers ng ikalawang araw ng National Seminar Workshop on History and Culture ang University of the Philippines professor na si Randy David. Tinalakay ni Professor David ang kahalagahan ng history and culture sa modernisasyon. Binisita rin ni Professor David ang Mass Communication Laboratory kung saan tampok ang photo exhibit na pinamagatang Tatak Nueva Ecija na kaugnay sa topic ng seminar. Sa isang panayam ay nilinaw ni Professor David ang kahalagahan ng kamalayan ng tao sa history and culture. Ang kamalayang pangkultura at pangkasaysayan na tinatawag na historical consciousness ay nagsisimula sa maliit. Nagsisimula sa pamilya, sa loob ng ating mga eskwelahan. At hindi naghihintay ng pagtuturo ng mga historiador. Sapagkat ito'y pwede namang simulan sa pamamagitan ng oral history. Jessa Maritores para sa Wesleyan Ibabalita. Mainit ang iringan ng dalawang CONAMS candidates tungkol sa naging resulta sa nakaraang Mr. and Miss Wesleyan 2013. Ang exclusive na report ni Erwin Nunez. Mainit na usap-usapan ngayon ang di umano'y dayaan sa katatapos lamang na Mr. and Miss Wesleyan matapos magpalitan na maanghang na post sa Facebook sina Sandra Agdipa at Daphne Riables. February 20 sa Facebook status ni Sandra. And we quote, "Ako man ang bigyan ng idea sa Q&A, tsak na title din ako." Unquote. Ayon pa sa isang source na tumangging magpakilala, di umano'y may naon na pang status si Sandra, pero binura na daw niya ito sa kanyang timeline. And we quote, "It's a shame to be a part of this department." Unquote. Dahil sa mga pasaring, binasag na ni Daphne ang kanyang pananahimik sa pamamagitan din ng Facebook. And we quote, "You say I want true cheating? Well then hand me whatever picture you see and I'll describe it to you right then and there. Save yourself a little dignity. Second runner-up, I want the title fair and square. But if you want it so much to even go as far as you have gone today, well then it's yours. I don't need it. I have nothing to prove, especially to someone as low as you." Unquote. Dahil sa nangyaring palitan ng mga pasaring, malinaw na nagkainitan nga ang kampo ni Sandra at Daphne ngayon. Si Daphne po talaga yung talagang gusto niya ng manalo. Kaya po lahat ng judge, mga tanong po, tsaka yung mga tatakot, talagang alam po niya. Ito nangyayari. Kaya po lahat ng tao, talagang mga po niya. Dahil po alam niya po kasi yung giging po. What do you think? Is a picture of a happy family. For me, it symbolizes that happiness is found in contentment. It's not found on material things, as long as you have what you love and what you dream of. Number 14, thank you. Para sa akin,
akin, wala talaga. Parang actually sa kanya nanggaling yun na parang kapag nanalo ka, walang daya. Pag natalo ka, meron. Nagkausap po kami. Tapos sinabi niya po sa akin, sinabi po ni Ma'am Barbie sa kanya, ay kung sino po yung mga judge, at saka kung ano po yung mga, yung po tanong sa doctor, may picture analysis niya. Hindi ko talaga alam kung saan niya na-pulted. Kasi I remember nung backstage pa lang, before mag-create, in-announce naman sa aming lahat ng coordinator. Sabi ng coordinator, picture yung type of question, i-describe niyo yung picture. In-announce sa aming lahat yun. Kahit itanong niyo po nila, yung sa other contestants na nasali sa top 5, in-announce po sa aming lahat. Even before pa nung pageant night, alam na po namin na ganun ka. Pero yung sa akin na po, hindi po ako sa akin na po, okay na po talaga na yung second runner up po ako. Kung wala akong ganun na nga, meron po. Everyone is deserving, but dahil nanalo ako, syempre, I'm thankful for it. I can also say na deserving din naman po. Noong Sunday po, lumahang po sa akin yung governor po na ko, na siya po mismo nagsabi sa akin, na nag-type po kami ni Daddy, pero ang bumalik po na record doon, yung po committee lang. Sabihin po, para nag-decide po talaga yung PUNAMS po. Para po, hindi po isipin ng ibang college na bias po, dahil organizer po ng PUNAMS po kasi, baka po isipin nila, title na, and then first runner up. Definitely, open naman lahat ng sides para maging okay ulit. Lalo na upcoming, paparating yung victory party for Mr. and Miss Conam sa Monday. Yun. Bigla nga nangyari yung issue. So, I hope maayos din. Sinubukan naming hingi ng panig ng committee tungkol sa issue, ngunit tumanggi na itong magpa-interview. Hanggang ngayon ay patuloy pa ring inaayos ang issue sa pagitan ni Daphne at ni Sandra. Para sa Wesleyan Ibabalita, ako si Erwin Nunez. Nagkaroon ng diskusyon ang Academic Council at mga student leaders kung dapat bang manatili ang SSC o hindi na. Para sa karagdagang balita, si Monica Reyes mag-uulat. Hati ang opinyon ng mga student leaders tungkol sa napipintong pagtanggal sa Supreme Student Council na papalitan naman ng League of Governors. Nakakatakot lang kasi baka mamaya imbis na magkaroon ng harmonious working relationship, baka mamaya magkaroon pa ng barriers yung pagsasamahan ng mga governors din sa kanilang mga local council. Makakabubuti ang pagkakaroon ng League of Governors upang magkaroon ng mas malalim na relasyon ang bawat kolehiyo. At kapag nagkaroon ng university-wide na activity, mas makakabuti kung ang isang kolehiyo ay tutulong sa isang kolehiyo na nagiging host ng isang event. Kung tutuusin, napapanahon naman talaga at mas maganda yung pagkakaroon ng League of Governors dahil mas nagiging solid yung relasyon ng mga estudyante at mga student leaders sa iba't ibang kolehiyo. Bukod doon, mas madaling may paparating ang hinaing ng mga estudyante sa autoridad dahil hindi nadadaan sa iba't ibang proseso yung complaint ng estudyante. Kumbaga direct na siya na makakarating. Halimbawa from the student to the governors to the administration. Ayon kay Perry Saico, treasurer ng SSC at aspiring SSC president, kung mawawala ang SSC, mawawala ng neutralizer ang mga estudyante tungkol sa mga issues ng ating universidad. Ipinaliwanag naman ni Dr. Erlinda Mones at Dr. Virginia Del Rosario na kapag natuloy ang League of Governors, mapapadali ang mga proseso sa anumang complaint ng mga estudyante at mababawasan din ang trabaho ng mga student leader. Nagkainitan naman sa consultation na ginanap sa Wesleyan Conference Room nang pilitin ni OSA Director Michael Santos na basahin ang mga karapatan ng mga estudyante. Sa huli, nakapagsalita din si Michael Santos. Monica Reyes para sa Wesleyan Ibabalita. Ang mga nakakatawang eksena sa Foundation Week, tampok sa kwento ni Erwin Nunez. Noong Foundation Week, iba't ibang pagandahan ang ginanap. Sa Miss Wesleyan, natuwa ang lahat ng itong si number 8 sumagot na't pumanat. Sila nakita natin sa litratong yan, ay puro kalamidad na lamang ang dumarating sa ating bansa. Kaya dapat pahalagahan natin ang ating inang likas. Sino nga ulit, ate? Ang ating inang likas. Ating Mother Earth. Iyon, nadali mo! Ito namang si number 7 nagmaganda sa pagsagot. Kaya naman mga audience sa tawa na maluktot. Ito ay pollution. Ang importance po muna po sa akin
sasabihin ko muna power importance po sa akin ito. Bakit kailangan natin supportin yung lumalalang sa pollution? Masisira po yung ating global warming, tinatawag. Alin yun, te? O sige, ano na lang ang global warming? When we say global warming, it is the global, it's the earth. When we say the warming, it is the abusing our mother earth. So, kailangan po natin support yung lumalalang pollution kung ano pa po yung dapat natin maitulong. Yung totoo, te. Ibang diksyonary mo? Saan mo yan nakuha, ha? Sa bebot naman, madami rin ang natuwa dahil mga maskuladong lalaki biglang nabakla. Pero sa huli nawindang ang lahat nang itong si Kuya sa corona siya ang naglapat. Sa una parang tumutulong lang, given. Pero sa pangalawa, mukhang iba na yan. Feel na feel mo, Kuya, ha? Ikaw na ang reigning miss mo. At eto pa ang ebidensya, kitang-kita sa kamera. Paano nga ulit yon? Bakit sa kanya lang may halik? Erwin Nunez para sa Wesleyan Ibabalita. At para sa text poll, sa inyong palagay, napapanahon na bang taasan ang miscellaneous fee sa darating na pasukan? Ang bumoto ng oo, 3%. At ang mga bumoto sa hindi, 97%. At yan ang mga mahalagang balita at impormasyong nakalap. Ito ang Wesleyan Ibabalita.